Magandang araw sa lahat, ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 6. Ang ating paksa ngayon ay nasusuri ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng himagsikang Pilipino. 1892 hanggang 1896. Aralin 2. Gagamit tayo ng timeline sa araling ito. Timeline, isang larawang nagpapakita ng mga pangyayari na nakaayos kung kailan naganap ang mga ito. Ikatlo ng Hulyo 1892 nang itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina. Ang layunin ng samahang ito ay payapang humingi ng mga pagbabago. Ikapito ng Hulyo 1892, itinatag ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK ng mga dating miyembro ng La Liga Filipina. Ito ay isang armado at lihim na samahan na may layuning puwersahang makamit ang kalayaan ng Pilipinas gamit ng paghihimagsik. Marso 1893, sa unang pagkakataon na ang KKK ay tumanggap ng mga babaeng miyembro. May 29 na unang katipunera na nagtipon sa Oroquieta, Tondo, Maynila. Ilan sa kanila ay ang asawa at kapatid ni Andres Bonifacio at mga kamag-anakan ni Jose Rizal. Ika-12 ng Abril 1895 na may ginanap na Pacto de Sangre sa Pamitinan Cave sa Montalban, Morong, na ngayon ay Rizal, para sa mga taga rito. Bungsod ng emosyon, matapos ang ritual sa pag-anib ng KKK, ay sinulat ni Andres Bonifacio ang mga salitang Viva la Independencia Filipina o nangangulugang mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas sa pader ng kuweba at nilagdaan ng kanyang mga kasamahan dito. Ika-19 ng Agosto 1896 na mabunyag ang KKK sa mga Kastila. Nangyari ito na mag-away ang mga katipunerong si Apolonio de la Cruz at Teodoro Patiño. Nagalit si Patiño sa dagdag na pasahod kay de la Cruz, gayong sabay naman silang namasukan sa Diario de Manila, at naakusahan siya hinggil sa mga nawawalang kagamitan ng samahan. Bilang ganti ay pinagtapat niya sa kanyang kapatid na nasa kumbento na si Honoria ang tungkol sa lihim na samahan. Nabagabag si Honoria sa nalaman at naipagtapat ito sa pinunong madre ng kumbento na si Sor Teresa de Jesus. Hinikayat naman ni Sor Teresa si Teodoro na ipagtapat sa kura ng Tondo ang nalalaman, kay Padre Mariano Gil. Si Padre Gil naman ay binunyag ang lihim na samahan kay Gobernador General Ramon Blanco na mag-utos ng pagsisiyasat sa Diario de Manila ay nakita ang mga dokumento ng samahan. Agad iniutos ni Blanco ang pagdakip sa mga miyembro ng KKK. Ika-23 ng Agosto 1896, ang mga katipunero at yaong mga nakatakas sa pagdakip ng mga Espanyol ay nagtipon sa Pugadlawin. Dito, sa pangunan ni Bonifacio, ay sabay-sabay nilang pinunit ang mga sedula bilang tanda na hindi na nila kinikilala ang kapangyarihan ng Espanya sa bansa. Ito ay tinawag na sigaw sa Pugadlawin. Ika-30 ng Agosto 1896, na maganap ang labanan sa San Juan del Monte. Ito ang unang sagupaan ng mga Kastila at Katipunero na pinumunuan ng Supremong si Andres Bonifacio. Sinubukan nilang makuha ang polvorin o imbakan ng pulbura, subalit sila ay natalo na ikinasawi ng 153 Katipunero. Ito ang naging hudyat ng opisyal na himagsikang Pilipino. Sa parehong araw ay nagdeklara ng batas militar si Gobernador General Ramon Blanco sa unang 8 lalawigang nagsipag-alsa laban sa Espanya, ang Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija. Kalaunan, ang mga lalawigang ito ang isisimbolo ng 8 sikat ng araw sa ating pambansang bandila. Una hanggang ikatlong araw ng Setyembre 1896. Sa unang araw ng Setyembre ay sinalakay ni General Emilio Aguinaldo at Coronel Jose Tagle ang mga praile at Guardia Sibil na nasa Casa Hacienda sa Imos, Cavite. Muli itong sinalakay ni Coronel Tagle sa sumunod na araw. Noong ika-3 ng Setyembre 1896 ay natalo ng mga revolusyonaryo ang karagdagang Kastilang puwersang ipinadala sa pangunguna ni General Ernesto de Aguirre. Sa labanang ito nahulog ang Sable de Mando ni Aguirre. Sable de Mando, isang espada na ginagamit ng mga sundalo bilang tanda ng kapangyarihan, kagitingan at pamumuno ng isang pinuno. Ito ang unang malaking labanan ng mga Katipunero na kanilang naipanalo.
Ika-12 ng Setyembre 1896 nang bitayin ang 13 mamamayan ng Cavite sa salang pagkipagsabwatan sa mga Katipunero sa naganap na pag-aalsa sa Cavite noong ika-31 ng Agosto 1896. Sila ay binaril sa Fort San Felipe. Sila ay sina Luis Aguado, Eugenio Cabezas, Feliciano Cabuco, Agapito Conchu, Maximo Inocencio, Maximo Gregorio, Jose Lalano, Severino Lapidario, Victoriano Luciano, Alfonso de Ocampo, Francisco Osorio, Hugo Perez at Antonio San Agustin. Sa kanila ipinangalan ang lugar sa Cavite na dating tinatawag na Quinta o Quintana, na ngayon ay tinatawag na 13 Martires na nangangulugang ang 13 martir. Ika-9 hanggang ika-11 ng Nobyembre 1896. Naganap ang labanan sa Binakayan Dalahican. Dito nagapi ng mga Katipunero ang mga Kastila na pinamunuan mismo ni Gobernador General Ramon Blanco. Nabigo si Blanco na makuha muli ang Cavite mula sa mga Katipunero na may dalawang malakas na paksyon, ang magdiwang sa Noveleta at magdalo sa Imus. Ika-29 ng Disyembre 1896 nang unang mag-usap ang magdiwang sa pamumuno ni Mariano Alvarez at magdalo sa pamumuno naman ni Baldomero Aguinaldo upang ayusin ang away tungkol sa sakop na teritoryo. Isa sa tinalakay sa pagpupulong ay ang pagnanais ng mga magdalo na magtayo ng isang pamahalaang revolusyonaryo. Ika-30 ng Disyembre 1896 nang binaril si Jose Rizal sa Bagong Bayan. Bilang buod, narito ang mga mahalagang kaganapan sa himagsikang Pilipino mula 1892 hanggang 1896. Ika-7 ng Hulyo 1892, itinatag ang KKK. Marso 1893, tinanggap ang mga kababaihan sa Katipunan. Ika-12 ng Abril 1895, isinulat sa pader na Pamitinan Cape sa Montalban, Rizal ang Viva la Independencia Filipina ni Andres Bonifacio. Ika-11 ng Agosto 1896, nabunyag ang lihim na KKK. Ika-23 ng Agosto 1896, naganap ang sigaw sa Pugat Lawin. Ika-30 ng Agosto 1896, unang digmaan ng mga Katipunero sa San Juan del Monte laban sa mga Kastila. Una hanggang 3 araw ng Setyembre 1896, nanalo ang mga Katipunero sa labanan sa Imus. Ika-12 ng Setyembre 1896, binitay ang 13 Martires sa Fort San Felipe. Ika-9 hanggang ika-11 ng Nobyembre 1896, nangyari ang labanan sa Binakayan Dalahican, kung saan ang unang pinakamalaking panalo ng mga Katipunero. Ika-29 ng Disyembre 1896, sinubukang ayusin ng magdiwang at magdalo ang pamunuan sa Cavite at ibinahagi ng magdalo ang planong iisang pamahalaan na hindi KKK. Ika-30 ng Disyembre 1896, binaril si Rizal sa Bagong Bayan. Ang himagsikang Pilipino mula 1892 hanggang 1896 ay nagsimula at nagtapos na may kinalaman kay Jose Rizal. Natatag ang KKK nang ipapatapon si Rizal sa dapitan at sa ika-30 ng Disyembre naman nang siya ay barilin sa Bagong Bayan. Nagsimula sa payapang adikain ng Daliga Filipina, sinubukang hingiin ng mga Filipino ang mga pagbabago mula sa mga Kastila, subalit nang hindi ito mangyari ay dinaan na sa dahas gamit ng samahang KKK. Ipinakita ng mga kaganapang ito ang masidhing damdamin ng mga Pilipino upang lumaya. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang mga bunga ng pangyayari sa panahon ng himagsikang Pilipino, 1892 hanggang 1896. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!